Welcome back to Master Kalog, and don't forget to subscribe and click notification bell for more update. Sa ngayon po yung kapatid ko nasa hospital kasi hinanap daw po siya ni Cynthia, yung ina. At kasi nakalipat na po siya sa recovery room. So, nakakausap na siya ng ayos. Kanina nung nasa hospital, sinabi na nung kapatid ko dun sa hipag ko yung nangyari sa anak nila. So, ang sabi sa akin, alam na daw pala may alam na si Cynthia. Nung time na yung nasa ambulance siya, conscious pa siya nun. So, naririnig niya yung kapatid kong sumisigaw sa labas. Sisigaw yung pangalan ni Malia. Kaya, parang alam na niya. So, nung kanina, nung sinabi nung kapatid ko, ang gusto na lang malaman nung hipag ko is confirmation kung talagang wala na yung anak nila. Hindi ko lang alam kung ano yung naging reaction niya nung malaman. Pero ngayon, magkasama sila ngayon. So, hindi ko pa sure kung makakauwi na siya ngayon or bukas. Pero ginagawa na nilang paraan. Kasi gusto na niyang makita yung anak niya. Si Cynthia gusto na makauwi. Pero okay na po siya? Okay na daw po. Nakakain na. Sabay silang kumain nung kapatid ko. Lagi pong hinahanap si Malia? Opo. Kasi alam niya po na magkasama sila eh. Kasi nung first day pa lang, sinabi na niya sa kapatid ko na, bakit wala siya dito sa hospital? So, ang sinabi na lang po namin na kasama siya nung kapatid ko. Pero hindi niya alam kung anong alagay ni Malia. Sa bagay, nagsinungaling mo? Opo. Sabi na lang namin na kasama siya nung daddy niya. So, ang lagi niya sinasabi, kapag yung kapatid ko dumadalaw sa kanya, ang sinasabi niya sa kapatid ko, huwag mong iwan si Malia. Hindi siya sanay nang wala tayo sa tabi niya. Either ikaw or ako. Hindi pwedeng wala tayo sa tabi niya. Paano tinanggap ni Cynthia? Hindi ko lang po sure kung ano yung naging reaction nila kasi hindi ko pa nakakausap talaga yung ate ko yung nagsasabi sa akin. Nandun din po kasi yung ate ko. Kumusta si nanay mo, si Ma'am Edita? Kumusta na po siya? Hindi pa rin po makalakad. Hindi pa rin po makatayo kasi bugbog po yung binti niya. Pero gustong-gusto na rin pong umuwi at makita si Malia. Ilan taon na po si nanay? 62. 62. Pero okay naman po siya nakakausap? Nakakausap naman po. Si Sophia po? Yung si Sophia po, ang ayaw umuwi. Parang may trauma kasi ang sabi niya ayaw na niyang pumunta ng airport. Ilan taon si Sophia? 7 po. Sophia? Safia po. Safia Isabel. Safia Isabel. Masongsong. Sige po. So, posibleng bukas makauwi na dito si Ma'am Cynthia? Siguro po. Pero ngayon, ang sabi, inaayos na yung sa certificate. Ewan ko lang kung ano pong certificate para makalabas na ng hospital at para maka-attend. Siguro, madidesisyon na rin po kung anong gagawin kay Malia. Kasi nung unang sabi po kasi nung kapatid ko, gusto niyang i-cremate. So sabi namin, wag muna. Ang pag-decide natin ay yung ina. Kasi karapatan niya siya yung mag-decide. Kasi baka gusto niya pa talaga makita yung anak niya. Si Denmark ba ay balak pang bumalik sa Manila? Sa tingin ko, wala na. Yun din po yung concern namin na paano siya makaka-recover. Kung anong mangyayari sa kanya after nito. Napahatid na daw po rin ito sa asawa ng tatang Cynthia. Opo. Ito paano po niya sinabi? Ano po sir? Paano po niya sinabi yung balita? Ano po? Sinabi ko lang po na tinanong ko po siya kung ano mga nangyari, kung natatandaan niya. Nung natandaan niya po, nung nakwento niya sa akin, doon ko na po inunti-unti na sabihin na wala na ang aming anak. Sabi ko sa kanya, Mami, wala na, iniwan na tayo ni Mahal. Iniwan na tayo. Ayun po sir. Umiyak na po siya. Doon na po siya sumigaw, umiyak. Yun po.
po, sir. Wala po siya nag-react. Yun po, sumigaw po siya, umiyak. Nagwawala, pero hindi po niya manong katawan niya, gusto niya magwala. Yun po, sir. Paano po niya siya napakalakas? Yun po, sir. Paano po niya siya napakalakas? Paano niya po napakalakas? Niyayakap po, sabi ko, dito lang ako, mami, huwag kang hindi kita babayaan, haragaan kita. Laksan mo ang lobo. Ginagano ko po siya. Kumusta po siya ngayon? Okay na po ba kalagayan? Medyo masakit pa po ang katawan eh. Pati yung opera. Masakit pa po. Ano po na gagawin sa kanya? Ito pong tiyan niya. Tapos ito rin pong tuhod. Nakakalakad na po. Hindi po makakalakad. Pero nailipat na po siya ng regular. Opo, nasa recovery room na po siya. Wala na po sa ICU. May plano po ba siyang pumunta dito? Medyo palalakasin pa po namin bago punta dito. Kasi mahina pa po eh. Yung po yung pamamahalo po sa inyo ni Maria sir, ano po ang feeling niya sa inyo? Ang bilin niya po sa akin, huwag na po ako umalis. Dito na daw po ako magtrabaho. Tapos, hatid daw po niya ako sa school. Yun po kasi pangarap niya eh, makihatid sa school eh. Never niyo pa siyang Hindi, never po. Kasi kailan, nung bata pa siya, nung umalis kayo, ilan taon po siya nung umalis? 1 year and 8 months po. Tapos ngayon lang siya Kasi ngayon lang po ako bakasyon pa. Kaya para makasama siya. Na 3 weeks lang ako. Opo, 3 weeks lang. 21 days. Yung hinihingi pa kasi yung gusto ko pabili ang anak. Wala po. Wala naman po. Yun lang po. Sabi niya, huwag na daw po ako umalis. Sir, paano lang kayo nagpaalaman nung linggo na yun? Yun po, sabi ko sa kanya, mahal na mahal ko siya. Yun po, mag-aaral siya mabuti. Sabi ko, nakakaininom ko siya, kahit producer po siya. Matalay na po siya eh. Napatalay na po bata na po. Pinakap po siya, niyakap ko. Hindi niya kayo hinabol? Humabol pa po siya eh. Kaso, bawal po pumasok doon sa After nung maghiwalay ni Maria Masani, ilang minutes lang ba nakapasok ka sa mga siguro mga 15 minutes. 15 minutes lang nangyari. Yung nanay po niyo, kumusta? Okay na po siya, okay. Stable na po. Makakalabas na po. Pwede na rin po. Pwede na po sa lumabas. Baka po bukas or Sir, may panawagan kayo sa gobyerno po para hindi na maulit yung ganyan. Sinasabi yung sanaian, yung metal barrier daw po parang mukhang palagay na iba hindi maganda pagkakaayos. Sa ngayon po, hindi ko po napapanood yung video. Hindi ko po alam kung yung barrier na sinasabi niyo eh. Baka po kung Yung harang po na sinasabi. hindi ko po napapanood. Hindi po ako pamilyar. Kasi talagang hindi ko kayang panoorin yung pangyayari. May plano na po po yung kailan na rin. Sa ngayon po, wala pa po. Pinatay pa po namin yung asawa ko. Bago ma-edit Abo. kailangan ko. Magpapalita pa ulit. Sa ngayon po, wala pa po akong plano kung anong decide ko. Talagang napakahirap po ng sitwasyon ko ngayon eh. Wala pa po akong plano ngayon. Sir, kasi nampahan nyo na po na reklamo yung driver. Opo. Sana lang po mabigyan agad ng hustisya. Yun po ang aking hiling ngayon. Mabigyan ng hustisya yung anak ko. Yun lang po ang aking Salamat po sir. Opo. Unahin na rin po natin yung particularly dun sa test na Yes, sir. ginawa sa driver ng SUV. Sir, as of yesterday po naman, right after po nung incident nung Sunday, ay atin po siyang in-undergo ng medical test such as yung drug test and then yung blood alcohol level test. So ito pong test na dalawa, lumabas po naman na negative siya sa alcohol and then po sa drugs. Sir, ano po, meron bang pinapatunayan ito? I mean, itong resulta ng exam na ito, ano ang pwedeng sabihin ito about the suspect or about the driver? Well, ang masasabi nito ay hindi po siya under the influence of alcohol and then under the influence of drugs during the moment na nangyari po yung insidente. So, papasok po sa next na isa sa matitinang investigation is yung cause of the accident, kung accident. Yes po, sir, ako. So ano po, sir, kumusta po ang pakikipag-usap ninyo doon kay doon sa driver?
Yun nga, right after the incident is talagang hindi rin po siya makapaniwala doon sa nangyari. Dahil nataranta siya, sabi niya talagang ito po ay aksidente at tinignan po namin yung mga anggulo kung meron siyang intention dahil tulad nga sa mga previous na mga incidents na may intention na gawin ng driver. But for this incident nakita po naman natin yung claim niya is naghatid ng passenger. So upon re-review CCTV, nakita po naman namin na binaba niya yung pasyente niya, binigay yung bag, and then umalis. Then a few moments, nakita nga na biglang humarurot na yung SUV and then Kaugnay sa mga impormasyon na inyong nalaman at sa mga issue na kaakibat nito, mahalaga ang inyong opinion at katwiran. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching.